Itong mga sasakyan na ito, ayan, tinitikitan na at posibleng mahatak. Nandito lahat sila, oh. Ayan. No parking. Meron nang hinahatak dito. Nakasampa sa sidewalk. Okay, so ang ginawa nyo, naglagay kayo ng no parking, motorcycle, vehicle, truck. Pero truck nyo nakapark. Kunin nyo na. Babalik lang yan, paulit-ulit lang yan eh. Pinapayagan kayo ng barangay, di ba? Pinapayagan kayo ng barangay. So barangay ang kasuhan. Doon kayo maglagay, oh. Ilang beses na to? Sabihin mo. Ano? Ito yung project ng C5 Southlink. Malapit na tayo sa, ayan, airport na yan, airport na. At ito yung papunta ng South Luzon Expressway. Ito, mayroong nadaanan dito nakasampa na L3 sa sidewalk mismo. Ang laki na pala ng improvement dito. Tagal na natin hindi na-update ito, oh. Ito yung part ng Kaingin eh, Kaingin Road. Isa pa, isa pa. Yan pa, yan pa. Ang laki-laki kasi nakalagay, no parking, oh. Paalalayan yung mga sasakyan, one lane lang muna, one lane. Alalayan. Itong mga sasakyan na ito, ayan, tinitikitan na at posibleng mahatak. Nandito lahat sila, oh. Ayan. No parking. Meron nang hinahatak dito. Nakasampa sa sidewalk. Tawag sa pinaradahan nyo. Okay, so alam yung bawal. Sidewalk po yan, sir. Kahit may manghuli man o walang manghuli, alam mo dapat yan dahil lisensyado ka, ha? Nakalaki-laki po nakalagay yun. No parking. Hindi po namin kayo mapagbibigyan. Unang-una, bagong gawa ito para lakaran, hindi po parkingan. Hindi kami naglagay. Ito para kasi hindi po makalagay. Ikaw naglagay pero ikaw rin ang lumabag sa sarili mong paglagay. Oo nga, dahil ano pa sabi kasi namin, Sino nagsabi? pwede pa daw pag hindi pa tapos. Sino po nagsabi? Nagpunta kami sa barangay kasi. Sinong barangay po? Tapos, pwede pa daw. Sinong barangay po? Doon dyan sa Santo Niño. Kay Santo Niño. Sabi niya pwedeng paradaan ng Sa bangketa. ngayon lang. Dahil hindi pa man tapos eh. Hindi ah. Ano, Ikaw naglagay niyan. kami yung mga mga security guard dito. Nang ginagawa pa. Okay, so ang ginawa nyo, naglagay kayo ng no parking, motorcycle, vehicle, truck. Pero truck nyo nakapark. Ang pag ginawa namin sa boss, dahil hindi pa man ito ginagawa. So ibig sabihin po niyan, nilagay nyo yan para hindi paradaan ng ibang tao. Pero Oo. kayo, pwede. Ang ano kasi yan boss yung kung ano lang nga kwento nga, lang na ano man. Hindi nga po. Ang tanong ko nga po, nilagay nyo yan para hindi paradaan ng tao. Para kayo lang ang pwedeng pumarada. Sinabi ko sir, So yun. Wala tayong magagawa dyan. Pag may ano talaga. opo, matitikitan po talaga yan, ha? Itong isa, kahapon pa yan dyan eh. Kahapon pa yan dyan. Pati ito, kahapon pa to. Hindi po. Lumagpas na po yan. Kahapon pa nakaparada to mga to dito eh. Ito palang hinahatak doon na L3. Tapos itong mga naabutan dito nakapark dito sa no parking sign. Ito pala yung reklamo galing 8888 ayon kay Sir Gab. Ayon sa reklamo, dahil ito yung ginagawa or ongoing construction itong ginagawang project dito, hindi makagawa dahil dito sa mga sasakyang ito. Abala. Lalo na yun, no, doon sa may hinahatak. So kaya pala nireklamo, hindi makagawa ng maayos dito. Ito lang ang mahahatak sa tatlo na nakaparada dito kanina. Saka yung isa dun, yun wala na.
magmula dito sa may C5, didiretso sa isa pa ring reklamo or complaint dito sa may A. Rodriguez. Ito mga nagtitinda. Skog. Skog, asan kayo? Yung iba, umpisahan nyo na yan. Isang diretso lang yan. Mag-iwan lang man ang maninikat sa akin dito. Skog, Skog. Pakitawag nga yung Skog. Kunin lahat. Ito mga binabaklas na tolda, nilaladlad daw pala ito sa gabi, lalo na pagkahapon. Eh kita nyo naman, ginagawa pa itong kalsada, ayon na rin sa reklamo or complaint, hindi masyado makagawa dahil nga mayroong mga nakahambalang dito. Ibig sabihin mayroong mga nagtitinda dyan. Yun pa oh, doon niya nakuha sa unahan. Ang oras ngayon ay 11:30 ng umaga or ng tanghali. Ito palang A. Rodriguez, may mga nahatak na sa looban, no? Barangay Monwok. Ayun, pag diniretso yung arko. Malapit na tayo sa may South Luzon Expressway. Tagal kong hindi narinig yun, sir, ha? Skog baba. Kulang na lang Skog talon. Yan, yung mga pinipinturahan na walang driver lahat. Iniiwan lang yan eh. Kunin nyo na. Babalik lang yan, paulit-ulit lang yan eh. Pati mga goma. Ayan yung C5 South Link. Nasa sakop tayo ng Barangay Monwok. Malapit na tayo, palabas tayo ng Merville. Pakuha nyo pag walang driver. Patuon nyo na yan, mga walang driver yan. Walang driver lahat yan. Kasaan po lisensya nyo? Ay, yung isa pa po. Kasi dami-dami yung customer, ayaw nyo humanap na maayos na pwesto. Kuya, hinto mo. Modified pa, tambucho niyan. Dito na pala ito ginagawa. Kita nyo naman yung mga ano, yung mga exist ng pintura nasa kalsada. Ito rin, pa-impound nyo. Pati yung motor. Hindi papasayan. Sinasabi, ako lang nagsasabi. Excess passenger. Dapat yan taasan yung RPM ng standard na Ito palang nasita ng MMDA tapos pinasa sa LTO. Itong excess passenger. Napag-alaman na outdated na yung rehistro. 2018 pa. So, ang mangyayari dyan, tapos yung nagdadala ng motor, expired din yung lisensya. Naghintay ka lang sa labas. Tapos nagkano binayad mo? Hindi po akong driver po kasi ako dati ng Sila nagbayad. So, naghintay ka lang sa labas after mga isang oras. mga lagpas po. Mga lagpas. Tapos, paglabas nung tagalakad, ito na lisensya mo. Ayos. Hindi, gusto mo ganito. Kayo na mag-impound, ang gagawin ko, isasampa sa tow truck namin, ipapababa ko sa LTO. Diba? Ganun na lang. O, papababa ko sa LTO. Doon sa ISAB. Nasaan yung pick-up natin? Yung pick-up natin, yung Hilux. Pakitawag yung pick-up na Hilux. May impound ng LTO. Kailan mo sumunod kasi
So yun, bukod sa napagalamang expired yung lisensya nung nagdadala ng motor, ito at pinipicturean ng LTO at suspicious daw yung lisensya. Ibig sabihin, ipa-verify muna sa main office ng LTO kung talagang genuine yung lisensya. So ayon nga kay Sir Gab, may impound itong motorsiklo. Ayan o, oh, ang dami oh. Itong mga yan, yung mga yan. Lahat yan. Sa oras na 12:30 ng tanghali, ito na yung Airport Terminal 3 at nasa Andros Avenue tayo at papunta ito ng Ruas Boulevard. Yung mga nadaan na mga naka-illegal parking doon sa may rotonda, mga tinikita na ng mga enforcer, yun mga nahuhuli. At may nauuna rin ng enforcer katulad dito na tikita na itong mga jeepneys dito. Ito, mahahatak na yata. Meron din doon natikitan dalawa, ayun sa likodan nitong jeep na to. Papakita ko sa inyo. Yan, tinitikita na. Skog, halika nga dito. Pakitawag nga yung Skog. Ito ilang beses na nakukumpiskahan na wag lagyan itong bangketa. Ate, huwag mong gagalawin. Huwag nyo na pong gagalawin yan. Huwag nyo gagalawin. Kuya, bitawan mo yan. Bitawan mo. Bitawan nyo na yan. Sabi ko sa'yo, bitawan mo eh. Makulit ka ha. Pakitawag nga yung barangay. Pakitawag nga yung barangay. Eh, makulit ka eh. Ilang beses na yan eh. Ilang beses na yan. Dapat talaga barangay ang mga kasuhan dito eh. Oo, barangay ang kasuhan natin. Pinapayagan kayo eh. Pinapayagan kayo ng barangay, di ba? Pinapayagan kayo ng barangay. So barangay ang kasuhan. Opo, andyan po ba si Kapitan, Kagawad, kung sino man po? Pakitawag po si Kapitan. Si Kaplen! Ayun po ang Kapitan. Good morning, halika. Kap, pinayagan mo daw. Ito po. Ayan, ang sabi po niya, pinayagan daw po niyo na maglagay sila dito. Opo. Pinayagan niyo. Lahat naman po yun, ang warning po yan sa kanila. Actually, Na-explain po, pang-apat na po to. Pero ang sabi po ni ate doon, pinayagan daw nyo na i-occupy ito. Kap, bago po sila mag-ano dyan, pang-apat na beses na po ito. Pag ito po ay nireport ko sa DILG, kayo po ang sasagot bilang barangay. So, pag kini-clearing, sila pa po ang laging galit, ano po ba solusyon natin? Okay po kasi, pero sisiguraduhin ko po sa inyo na hindi na po ito mapapwestuhan. Kasi kakaupo mo lang po na-suspende po. Nasuspende. Ako po sa inyo na hindi na po mapapwestuhan. Pero po, Tulad po niyan. Sige po. Pwede po. Ano po ba gusto nyo? Hindi na nga sila pinapakialaman diyan. Hindi na kayo pinapakialaman diyan, pero yung labas kinukuha. Eh hindi ko problema, wala kang mapaglagyan. Doon kayo maglagay oh. Ilang beses na to? Sabihin mo. Ano? Ayan oh, hindi kayo pinapayagan oh. Ayan ang barangay. Wala. Huwag kang mag-alala. Ako pa mismo maglalagay. Ito na mga yaman. Ito bayos mo, sir, oh. Sa'yo ba to?
Hindi na sa amin to eh. Kaya nga, tas dadamay mo pa ang barangay. Pinayagan mo o hindi? Pinayagan! Hindi! Hindi na bayag nga eh! Sir! Ano po sila lahat magkano dyan? Lahat po yan naka-warning po sa kanila. Oh. Sabihan kami yan. Bakit paulit-ulit? Tinan mo ang ano namin, hindi nga maayos to oh. Ibang usapan yung baha dyan sa pwesto sa bangketa. Thank you. Alam mo saan galing itong tubig na to? Sa inyo. Oh, ano? Sa amin kasi may nag-ano. Oh, ano? Bawal ako na makita ha. Ano? Ayoko na mag-viral ako. Hindi. Wala kang magagawa. Oo. Ano yan, sir? Hindi sa kami galing yan. Ayan mo. Hindi nga galing sa amin yan, sir. Pag yan, pinatrace ko hanggang loob nyo yan. Siyempre kami ang nag-ano, dito kami gumagamit, sir, di ba? Hindi na naman akong gumagamit. Kaano-ano nyo ba talaga to sa barangay? Ano ba talaga to dito? Ha? Matagal na po yan sila nagsusunod dyan. Oo nga. Ang problema, bakit kinukuha lagi ito? Doon sabi ko hindi ko papakailaman, pero ito hindi po pwede. Hintayin pa ba natin na pag-iba natin to? Para lang sumunod sila? Ayun na lang po kami na po. Kasi tandaan nyo Kap ha, meron tayong barko. Under DILG po yan. Diba? Saka hindi magandang tingnan, government property, ginawa nating tindahan. So, hindi po ito po, noon pa po, butas na po ito po kasi ang right of way. Kaya nga, nasa ilalim tayo ng barangay, tapos, sinasabi niya, pinayagan nyo, hindi ko alam kung anong usapan nyo, ayoko makialam sa usapan nyo. Pero, I don't think maglalakas loob yan na ipagtuloy-tuloy ito kung wala talaga pumapayag. Kasi po, ang inaano naman po namin sa kanila, kapag ganyan, talaga po, sisitahin kayo. Talagang Kap, pwede mo ba ipangako na hindi na talagang babalik to? Opo. Kasi once na naabutan ko pa ito, ako na po susulat sa DILG regarding your barangay. Yes po. Kasi paulit-ulit na yan eh. Imagine nyo, galing sa kanila yan. Yan yung mga pinaghugasan. Sa amin talaga galing yan. Diba? Pang-limang beses na to. Pang-lima na. Malinis na po yan. Kagawad mo ba yan? Ay, hindi po. Ano siya dyan? Ay, ito po, paano po? Tanod. Yung tanod mo pa ang balak mag-alis para ipasok sa loob. Recorded po. Tanod niyo pa mismo. Diba? Paano niyo mapapasunod yan kung tao mo mismo ang tumutulong pa? Imbis na pagsabihan, alisin, nung dumating kami, siya pa ang kukuha para ipasok sa loob. Diba? Pare-pareho tayo na makakompromiso kayo niyan. Sinasabi ko sa inyo. Ayusin ko po lahat. Pakiayos po, ha? Opo. Balak po kami live view dito eh. Kaya ang sinasabi po nila, ano daw po sila ng MMDA. Eh gusto ko lang po malaman kung masisita pa po ba yung ginawa. Saan po ba? Eto po. Kasi balak ko namin ano ka ng live view eh. Kasi para po sana yung mga nagtitinda po dati dito. Nagkakasitabi na lang po namin. As long as hindi ka mag-obstruct ng bangketa. Opo, nilagyan naman po namin ng space, mga dadaanan po talaga ng tao. Kasi po nandito po dyan sila noon. Okay. Masisita sila. So, saan natin ilalagay? Ano na lang po ako ng live view. Balak na po. Ayun po, ready po po. Yung sa Pares? Problema kasi nito ni Pares. Customer niya pumupunta dito eh. Apo, inalis ko na po sila dito sa kanila. Para lang po ganyan sana. Ito po sana. Masisita pa po ba sila? Pag dito sa loob, hindi. Pero pag lumagpas sila, masisita yan. Ito po yung ganito pong ano na, set up. Hanggang puno. Hanggang puno po yan. Oo, atras niya yan. Ito ba, hindi ba nagagalit? Natabunan na? Ang ano po kasi nila talaga, ang harapan po nito, doon po talaga sa gilid eh. Wala po talaga nakabukas dapat dito. Lahat naman po para mapagbigyan din lahat. Eh, nakapagbukas na po sila dito. Ng showroom dito. Basta huwag lalagpas ng puno. Tapos Kap, baka naman pwede itong vulcanizing na to. Ayan oh, sa sidewalk na gumagawa. Ayan, ano mo? Ito technically hindi na pagmamayari ng gobyerno to eh. 'Di ba? Kasi yan yung part na ano na supposedly outpost.
So hindi ko alam bakit ginamit na nila yan. Hindi ko alam kanino kumuha ng clearance yan. So kailangan malinis to. Palinis natin. Tapos itong sikat na paresan nyo dito, baka pwedeng maano, kasi lagi na nakukumpiskahan din yan. Ito. Oo, di ba? Itong rebo na to, nasa bangketa oh. Itong rebo. Ito. Pakuha nyo ito pag walang driver. Pakuha mo yun pag walang driver. Ayan. Baka pwede natin may ayos para sigurado hindi na sila lumalagpas. Kasi pag lumagpas sila, makukumpis ka talaga yan. Pero okay na po na nakaganyan. Technically nga, bawal yan eh. Technically, bawal yan eh. Pero wala naman tayong magagawa dahil nakasanayan na, ilang dekada na to dito. Pero dapat, ay ano na lang natin, i-regulate natin. Kasi pagdating ng gabi, nandito na yan eh. Trending kasi to eh. Ito naman po, madali naman po namin nakakausap. Oo, huwag na sila lalagpas dito. Ha? Pakiayos na lang. Ha? Sige po.